Good day mga ka-rides! This one is an extremely late upload. Basically, this road trip of ours took about around December 2018. And I'd just like to share yung route na alternative kung masyadong matraffic yung Cannon Road and yung Marcos Highway. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, click on the subscribe button at right corner and including the notification bell para ma-inform din kayo kung merong bagong uploads or contents from me just for you. Now that's being said, ang alternative road na ito ay ang Asin ng Alisan San Pascual Road. Ito yung alternative. So kung let's say for example yung Cannon Road, just like what happened in this particular travel of ours, yung road trip namin, sarado yung Cannon Road pababa pero pwede yung paakyat lang. And then we expected, since this one happens around December busy season, in-expect namin na yung Marcos Highway, so sobrang congested. So what we did is we took this alternative road, which is yung Asin ng Alisan San Pascual Road. Kung familiar kayo dun sa papunta ng Benca Museum, yun yung Asin Road mismo. So tuloy-tuloyin nyo lang yun hanggang makarating kayo ng Kapatagan or ng La Union. Just to give you an overview, yung number 1 dyan is yung Cannon Road. Yung number 2 is Marcos Highway. Yung currently highlighted naman, yan yung Asin ng Alisan San Pascual Road. Mag-i-intersect yung Marcos Highway at yung Asin ng Alisan San Pascual Road sa Pugo intersection. By the way, itong Asin ng Alisan San Pascual Road, also known as Baguio-Tubao Road, ay isa sa mga major road sa La Union at Benguet Province. Yung kalsada na to medyo, in my experience, is quite dangerous. There are portion na medyo steep yung climb. Syempre kung vice versa, masyadong steep naman yung downhill. Ayun, fast approaching dyan yung isa sa mga tunnel na dadaanan. As you can see, isa lang yung pwedeng dumaang sasakyan. Kasi originally, ang sabi nila, ang design nitong tunnel na to is for railroad track. But unfortunately, hindi natuloy yata yung project. Kaya ginawa na lang na alternative na kalsada pababa galing Baguio. Ito yung pangalawang tunnel. So medyo natagalan kami ng pag-iintay dyan dahil na inintay muna namin makalampas yung mga incoming na sasakyan. Medyo may kahabaan tong tunnel na to. So talagang kailangan hintayin at siguraduhin na wala nang incoming na sasakyan bago pumasok.
dito niya rin madaraanan yung iba't ibang mga resort, mga hot spring yata ito ang mga nandito. So itong portion na to, maraming mga resort dito like yung Neverland Mountain Resort, Greenfield Resort, Kiwas Resort, basta yon, mga hot spring dito lang. Ako din kuya, ako din! Dito lang yun sa area. Ayun, dito rin sa area na to, sa particular section ito ng kalsada ng alternative route na ito, magsisimula na yung mga steep uphill and downhill section. So, buti na lang ang dinadala naming sasakyan dito is yung automatic. So, hinahayaan ko na lang na yung makina yung mag-adjust ng necessary gear, kasi kung ang dala ko dito is yung manual na sasakyan, pihadong laspag ako dito sa section na ito ng kalsada. Ayan, kung nakikita nyo, medyo masyadong steep to. Sa camera lang hindi napapansin, but itong particular section na to, kung nakita nyo, medyo bumagal yung mga nasa unahan ko kasi talagang napakatarik, tapos paliko pa. So I think aabot to ng mga 25% gradient, 25 to 30% gradient. So medyo napakataas ng susuungin mo, at ang problema nito kung papaba ka or track ka, downhill section, dapat i-engage mo na yung lower gears mo para matulungan yung braking system mo na hindi masunog ka agad yung brake pads mo. Ha? Oo, yan lang yun. Ganun lang, ganun lang yun. Kasi pressure yun. Hindi ko kasi alam kung saan si Daddy Lupalig yung pumunta eh. Oh, Daddy, saan naman guys? Tamo, oh. Yata ito pinupunta Saan ka mo nakapunta eh. ng nakakita ng dingding na mayroong carpa? Dito lang yan. Wala siyang konti. Ayan, continuous pa rin yung uphill section na yan ng kalsada. So, narinig nyo naman sa background na yung misis ko, sinisisi na ako bakit doon kami dumaan. Pero for the thrill of minsan lang namang makadaan, so sinubukan ko talaga tong kalsada na to para naman ma-experience din namin. Oh, papunta pa lang to dun sa ano, sa... Malapit na tayo, huwag ka mag-alala. Malapit saan? Kita niyo, inaaway ako dyan. Hindi, ang tanong saan nga? Papunta saan? Sa Cannon Road, dito ka. Oh! Papuntang Cannon Road pa lang to. Ha? Tama ba? Daan na papuntang Cannon Road. Hindi, daan to na papuntang Maynila. Tama, pagbaba natin nasa Maynila na tayo. Ganun kabilis. Ayun, fast track tayo.
Kaya dami Before ako tumataas. makarating sa kalsada, Oo, talagang kawawa sila. marami pang Kala uphill dyan, di ba kami nasusuungin pababa ng taon yun. Kaya talagang pinaliguan ako na ang sermon ng misis ko bakit daw Malayo po ganun. ang But pupuntahan anyway, niya. Diyan pa lang hindi kompleto ang road trip ng family kung walang mga katatawanan. Kaya ang ipakikita kong portion yung lighter portion naman ng road trip namin ito. Tsaka wali naman siya dapat doon sa Marcos. Kasi doon talaga daanan ng mga ganun. So, mo, Oops. Traffic agad. Ano ay kumuha ng daan? Hindi ka ba reklamo? tatanong natin ha. Wait lang ha. Tatanong ko si Manong. Wait lang ha. Sorry. Boss, malayo ba ba? Manong, sino gumawa ng kalsada? Ay, natatanong si Step. Tama, takas lang. Sabi ng mama. Sabi ha? Hindi ko maintindihan, ba't ginawa niya dati? Si Step, kanina pa tanong ng tanong. Sino gumawa ng kalsada? Satanong mo kay Logan. Kulit. Yung mukha niya, bakit? Ano ba yun? Wala akong ginagawa. Paano kaya pag siya yung gumawa ng kasada, no? Good example. Di mo. Bombo. Maligyan mo si Step. O, sir, magreklamo ka pa? Reklamo. Nung tinanong ko, tawa ka ng tawa. Anong tawa? No, yung mukha niya kasi. Lubak din. Hindi niya alam ang gagawin niya. Para si mama hindi ka nakita. Ay, nakakatawa. Anong tsura niya, Ben? Ayun. Pag hindi niya alam gagawin niya. Pag inisip mo na yan, ano kaya sinabi niya? Puro ikot to. Nakakainis. Kasi, tatanong tayo ulit. Lintik na mga kalsada. Parang hindi na ako baka get over dito. Ayaw na damaan. Mami, ikaw naman mag-drive. Wala ako ng mukha mo. Malapit ka tayo sa patag. Tagal. Ayun o, makikita ko na yung kalsada natin sa akin. Sobrang ano, Ito may morang? Yun, dahil natin sa corner nyo. Kaya Yung sa kayo na yun. mo yan, di malapit na yan eh. Parang cardiac road. May spinal cord. Spinal cord? Kunot doon step. Spinal cord. Spinal cord. Talula. Baka spiral. Spiral yun. Spiral Ang cord. spinal cord dapat straight lang yun. Hindi pwede Ay, puti ko daddy. Ano ba dahan-dahan? Huwag ka break. Ano? Hindi ko break. Ito na siya eh. Tapos yun, no? Dahan-dahan Iwas lang ako sa... Ikaw nga yung top my bigs pa break kayo, no? Anong backpack? Bato. Ano sasabi mo? Babe, ka! Ano ba na backpack? Sasabi mo, anong backpack? Oo! Ba't kailangan ka pa huminto? Yay! Yeah! Patag niya. Mas makakatag yun. Nagpipisi ka. O, sige na, hinga na. Hinga na ka. We're done. Harap ka. Pa tayo ulit oh. Ayun, natapos na natin yung section na yun na pababa. So, pagka nag-turn right ka dito sa intersection na to, papunta na yun ng Agoo, La Union. Pagka nag-turn left ka naman dito, which is yung dadaanan natin, ito yung papunta naman ng Barangay Pugo dun sa may intersection kung saan naman tayo dadaan. Name it. Teka ano yun. Yun, tapos na. Take a ride. We're going to Calabas. Diyan tayo. Nakita ng antulay ng Pilipino. Papuntang ano dun eh. Anggo. Antulay ng Pilipino. Dapat lang
Bawal yung mga photo. Ayun ang picturean niya, ang ganda. Sa patag na rin. Swerte mga tao dito. Ako na sa akin. Why the chicken cross the road? Okay tayo Baguio? Yung bayin natin Marcos. Baguio na tayo. Marcos. Marcos ayun. Ito na to. Oo, away ko sa grupo. By the way, hindi ko na-mention na yung Asin ng Alisan San Pascual Road was just only open last December 17, 2018. Yun nga, to become an alternative route papunta ng Baguio dahil during that time, yung Cannon Road is obstructed na mga landslides. Kaya ang inaalaw lang nila sa Cannon Road is yung paakyat and then yung pababa, bawal na. So, padadaanin ka ng MacArthur Highway. So, as an alternative route, binuksan na nila yung Asin ng Alisan San Pascual Road. Just a hint of a background for you. You might be wondering bakit meron na mga road trip vlog dito sa Chris Rides PH. Actually, meron akong isang channel, yung Christerdom Vlog, which main purpose is to journal our road trips. Kaya kung makikita nyo dyan, meron ako mga journal dyan from Makati to Cavite via several expressway and so on. Yun. So yun ang pinaka main purpose niya. Parang Dimitri Valencia channel vlog. But I decided na i-discontinue na yung channel and merge it with Chris Rides PH para mas centralized at madali mag-update. Well, now that's being said, pagka nakarating na kayo ng Rosario, ma-access nyo na yung T-Plex hanggang makarating na kayo ng Maynila. So, ang daan ko dyan, Rosario, then T-Plex N3, and then dadaan ka na syempre ng SCTEX hanggang makarating ng NLEX. And yun, tuloy-tuloy na yun hanggang makarating kami ng destination namin pauwi sa bahay. So dito yung portion na ng entry ng T-Plex sa Rosario. Ayun, overall, masaya yung bonding session with the family. Kahit medyo nakakapagod yung long and winding road sa may alternate route na i-feature natin ngayon. But I would suggest na wag niyong gagamitin tong alternate route na to paggabi. Well, definitely this portion will be not well lighted at maraming bangin, so baka magkamali kayo. Ayun guys, maraming salamat sa pagsuporta sa channel. Kung hindi nyo pa nakiklik ang subscribe button, kindly click now. Huwag nyo rin kalimutan ang notification bell. Ano expected arrival day? 9 p.m.